Hello guys, good evening. Welcome sa free live lecture natin. Sipag mo coach. Kaya nga, tuloy-tuloy yung ano natin, no? After lecture, nag-ano kagad tayo dito. Yan. So malapit na kasi guys yung examination. Kaya dapat masipag rin kayo mag-review guys ha. Antay lang tayo ng konti. Yan, sitapat natin. Musta sir? Musta rin po. Ilang slide? Short live lang to guys. 26 slides lang. Live sa TGRC, di napanood live dito napanood. Ayun, pero ibang topic na to guys ha. Random topic tayo guys ha. Lahat ng subject. Yes po, magi-start pa lang. Ayun, bilis dumami ng viewers natin ha. Nag-lecture kasi tayo guys kanina sa sa TGRC. Pero ngayon, syempre sa atin. Nasa kabila kanina. Parang portal lang Nagpalit lang ng platform. Real quick. From teacher gone to TikTok real quick. Hello po, good evening. Andito ulit daw. Nagsawa na ba kayo sa akin guys? Teleport yan. Teleport nga. Okay, so short live lang tayo guys. So may i-promote lang din kasi ako. So, tsaka malapit na kasi yung exam natin. The right against unreasonable searches and seizures is found in the hindi nagsusulat. Letter B, Bill of Rights. Hindi na live selling inaabangan. Ayan, tama yan guys. Abangan nyo yung mga lecture natin. Malapit pa naman na yung exam. Okay, so another gen info guys. Who is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Ayun, so basic guys to. President, Commander-in-Chief siya. So under executive branch, President yung ating Commander-in-Chief sa ating Armed Forces of the Philippines. Another session naman kita sir? Ayun, sabi sa inyo Nagte-teleport ako guys. May portal. Sir, may PDF ka po nitong live na i-send later? Yes po. Tsaka uploaded to guys sa Red App natin. Kaya pwede nyo siyang i-replay sa mga hindi makahabol dyan. 56/4 daw. Ang bilis naman ni ni Jason So 14 kung 56/4. Awit naging mat. Ayun ganado na kaninang gen info Ganda na ng start dalawang gen info na magkasunod. So, biglang naging age problem. Okay, so the sum of the ages of a father and son is 56. The father is 3 times as old as the son. How old is the son? So, gawan natin to ng equation guys per condition. So, sa una, the sum of the ages of a father and son, let's say si father, variable x, variable y naman si son. Bahala kayo guys kung anong diskarte nyo dito. Yung iba, isang variable lang ginagamit. Pero mas maganda, magkaiba para mas malinaw. So, sa first equation, sum. So, pag sinabing sum, kailangan nating i-add yan. And that is equal to 56. Yan guys, yung ating first equation. Okay? Second equation, the sum or the father is 3 times as old as the son. So, si father na x, 3 times daw yung age niya kay son na variable y. Edi 3 times y. Yan guys yung ating second equation. Kanina pa po ba nagsimula live mo sir? Lang po, kanina lang. Kanina lang. Kaka-start lang. Okay, then plug in na lang natin to guys. Yung second equation, salpak natin sa first equation. Yung x doon magiging 3y plus y is equal to 56. Ayan, pangalawang method tong solution natin guys kasi pwede mo namang idiretso na dito Pwede ka na magrekta dito. Pero mas maganda pa rin yung mapakita natin.
Ayan, i-divide na lang natin both side ng 4. Makancel si 4, y na lang yung matitira. 56 divided by 4 guys. Ayun, meron na si Ma'am Sheila. Okay, so 14. Tama kayo. So letter C. Pag meron na po bang civil service certificate, need pa kumuha ulit? What do you mean po? Saan galing yung 4? Ayun, so may nagtanong rin. Dito po, 3y plus y. Parang may 1 kasi dito na imaginary, hindi lang pinapakita. Pero 1 po yung value ng isang variable. So parang 3 plus 1 that is equal to 4. Inadd lang siya. Okay na? Saan galing yung isang y po? Dito po, sa first equation po natin. Yung second equation kasi, plinag in natin sa first equation. Makikita nyo yung value ni x dyan. Di ba 3y? Kaya yung 3y, mapupunta na siya dito sa x. And dito na siya, 3y, and then may maiwan pang isang y doon. So plus y is equal to 56. Parang kinapi lang natin yung first equation. Okay? So next. A motorcycle travels, ayun, nahirapan ako sa ganito yung pag-analyze sa equation. Ayun, yung pag-convert lang siguro sa equation, yung worded to equation. Pero practice lang yan. Kaka-end live lang sa session, si Pagmuser. Ganun talaga guys. A motorcycle travels 288 kilometers at 48 kilometers per hour. How long does the trip take? Kahit noon pa naman guys, kahit nung hindi pa ako kasali sa TGRC, nagpapa-free lecture na kaagad ako. Kaya kung mapapansin nyo, number ano na to eh. Parang 26 na topic na natin to. 26, pang 26 na live na ito. Free live lecture. Anong formula natin? Given si distance, mapapansin mong distance yan kasi kilometer, yung unit. Okay? Ito naman, kilometer per hour, speed naman yan. So, anong nawawala? Yung time. Tama sa keyword natin na how long. Yung time, yung kailangan nating hanapin. Based na rin sa choices. So, meron tayong formula for time. Kung nahirapan kayo, hindi nyo memorize yung formula, gamitin nyo yung triangle natin. So, speed, distance, time. Kapag time yung kailangan nyong hanapin, takpan nyo si time, anong maiwan? D over S. Diba? So, ang formula natin for time, that is D over S na. Okay? Ang D natin ay 288. Ang S natin or speed ay 48. Okay, so anong sagot? I-divide nyo na lang to guys. Ayan, so, that is 6 hours. So, letter C. Ayun. So, by the way guys, meron tayong program, ano? Ayan. So, may program tayo guys. Final coaching. Ayan na naman tayo. For only 149. Actually, promo lang to guys, 149. Dating 399 yan. Final coaching natin. And upon enrollment, meron ka na kagad complimentary files na 300 plus files. And meron ka na kagad 4 na 100 item mock exam with video explanation. Ayan yung mga schedule natin guys. So from July 20, abstract reasoning kagad yung topic up to August 8 na all subjects sa refresher natin. Sa mga gustong mag-enroll, PM nyo lang ako sa Blue Up. Review with Engineer. Or pwede nyong puntahan yung Blue Up ko sa profile ko dito sa TikTok. Andun naman yung link. Anong tawag sa problem na ganito? Distance, rate, and time. So, yung para dyan sa final coaching, isi-send ko na lang po, ma'am. Ano? Hindi ko gets yung ano. Basta sa mga gustong mag-enroll guys, message nyo ako sa Blue Up. Okay? And kung hindi nyo ako ma-message sa Blue Up, gawan nyo ng paraan. Message nyo ako sa mga channel natin. Ayan. Okay, next guys. Sir, pa-enroll po. Message mo ako sa ano, sa Blue Up.
para masali po kayo. Platform po natin StreamYard po through YouTube. Pwede pa balik, screenshot lang. Sige po. Screenshot na po. Okay, next guys. The library is open from 8 a.m. to 5 p.m. every weekday. When is the library closed? Taga-Tuge ka? Hindi po. Pero galing ako doon. Doon ako nag-aral eh. Logical reasoning itong ganito, ano? Yes po. Yung details po ng payment, isisend ko po. Kung ano po yung nakalagay na sinend ko, doon nyo po isisend. Ayan. And kapag nag-enroll naman na kayo, isasali ko na kagad kayo sa GC. Masakit yung sa tenga yung tunog ng hangin. Anong hangin? Malakas ba yung yung hangin? Okay, so ang keyword natin dito guys, weekday. Alam naman natin guys, yung weekdays natin from Monday to Friday. So, mapapansin nyo naman dito, may naiwan or may naiiba si Saturday. So, weekend naman siya guys. So, siya yung close. Ayan. So, magkaiba ang weekend siya ka weekdays. Ayan. Tama. Exact time po ng final coaching, 7 to 9 po. Andito po. Ayan. So, final coaching natin guys, 149 na lang. Promo tayo. 7 to 9 po schedule natin. Focus po yan sa numerical and analytical. Pero all subject pa rin naman sa refresher natin. Ayan. So, from July 20 to August 8. May replay rin yan guys, syempre. Recorded yan. And meron na kagad ko yung complementary materials na 300 plus files and 4 na 100 item mock exam. And syempre meron din tayong final mock test sa August 6. Ayan guys yung mga schedule natin. Parang na-meet na kita sa JS Ramos. Saan po yun? Baka hindi pa ako yun ha. Ayun, salamat sa mga nag-enroll po. Masakit daw sa tenga yung fan. Guys, hindi fan yun. Lamok yun. Joke lang. So, next na guys ha. Hindi po mahanap. Andito po yung blue up natin. Review with G-Engineer. Message nyo lang ako dyan kung gusto nyo mag-enroll. Nasa profile ko rin yan guys yung link. Okay, so kakatapos lang rin ng lecture natin kanina, no? Ito yun. Yes po, kapag mag-send kayo ng payment, yun lang pong number na ibibigay natin. So, the sum of 3 consecutive integers is 75. What is the middle integer? Okay, so meron tayong tatlong sunod-sunod na number kasi nga consecutive, di ba? And ang sum niya ay 75. Ano daw yung middle integer? So, basic lang to guys, napakadali lang yan. 75 divided by 3 lang. And that is 25. Yun na kagad yung gitna natin. Bakit 3? Kasi tatlong consecutive eh. Kaya sa 3 mo i-divide. Ayan. So, pwede mong i-completuin yan. Ano bang next na integer sa 25? Diba 26? And before 25, that is 24 naman. So, pwede mong i-double check. 24 plus 25 plus 26, that is equal to 75. Pero ang hinahanap is yung middle integer. So, 25 yung sagot natin. Hanggang kailan pwede mag-enroll sa final coaching? Basta before 20 po. July 20. Pero promo lang itong 149 natin guys ha. Di ako maka-message coach, nag-comment na lang ako. Message nyo po ako dito sa TikTok kung ayaw sa blue up. Pero ito yung blue up natin guys ha. Kung gusto nyo mag-enroll sa program natin, Review with Engineer. Yan yung program natin guys for only 149 pesos. Yan yung solid dyan guys Complementary materials na 300 plus files. Ito yung mga schedules natin. May mock exam na rin kayo.
Okay. Next kagad. OMG, now ko lang ba nakita to? Meron po ba kayo nung nag-start pa lang po kayo ng turo? Ha? Meron po ba kayo yung nag-start pa lang po kayo ng turo? Hindi ko maintindihan eh. Pero kaka-start lang natin guys, nagturo tayo ng nung last May lang tayo nagturo. Basically 2 months pa lang natin. Paano kung hindi middle lang hinahanap? E di tignan mo po kung ano yung hinahanap. Kung largest, e di hanapin mo yung pinakamalaki. Tulad dito, ang largest dyan si 26, ang smallest si 24. Pero since middle yung hinahanap, kaya 25 yung sagot natin. Ito guys, basic lang naman to. 240, divide mo na lang ng 4. Ayan, so that is 60. So kapag 25%, i-divide mo ng 4. Nauulit-ulit lang to, no? Kapag 20%, divide mo ng 5. Pwede rin chop-chop method kung gusto nyo. Kaya 4 po kasi 100 divided by 25, that is 4. Ito na po yung mga shortcut natin. 10% naman, divide 10 or ilipat mo na lang yung guys, yung decimal place ng isang beses papuntang left. Okay, kapag 50%, divide 2 kasi nga kalahati. Marami pa yan guys ha, yung mga 75%, 3/4, ganyan. So, next guys, matututunan nyo lahat yan guys kapag kapag nag-enroll kayo sa program natin. Paano pala gawing fraction ang percent? Madali lang naman, yung percent, yung fraction. Halimbawa, meron kayong dito, 1/2. Paano gawing percent? Or fraction, percent to fraction. So, i-over mo lang siya ng 100 kasi nga per 100 yung natin, yung percent natin. Halimbawa, 50%, i-over mo lang yan ng 100. Ayan, 50 over 100, simplify mo, magiging 1/2 na. Okay, next guys. Find the perimeter of a rectangle with length 12 centimeters and width 8 centimeters. Anong grades yan, sir? Anong grade po? For civil service exam to, ha? Andyan po, ang laki-laki. Okay, so pag sinabing rectangle, ganito yung itsura niya, no? So, meron siyang dalawang equal side. Yung length, yung mas mahabang side. Yung width naman, siya yung mas maiksing side. So, given naman guys, yung niya, given yung length and width niya, yung length guys, that is 12 and yung width niya, that is 8. So, pag sinabing perimeter guys, yan yung total distance around the polygon. So, i-add mo lang lahat guys ng mga measurement ng palibot ng rectangle natin. So, pwede mong i-add lahat dyan. So, 12 na dalawa, kasi nga same lang ito tsaka dito. Actually, baliktad itong natin. Dapat 12 yung mas mahaba. Ayan. So, dapat 12 yan. Ito yung 8. So, 12 plus 12 plus 8 plus 8. Or pwede mong i-multiply na lang ng 2 yan, then i-add mo. So, pareho lang naman. So, that is 40 centimeters. So, letter C. Pareho lang siya guys sa 2 length plus 2 width. Yun. So, hello guys sa 1K na viewers natin. Okay, next guys. What is the area of a rectangle with length 12 and width 8? Ayan. Length naman guys ha. Anong apps po gagamitin nyo sa final coaching? StreamYard po through YouTube. Or Red App. Ayan. Ito guys yung natin. Schedule natin with the topics. For only 149 pesos. Final coaching. Yan. So, yung coach nyo dyan guys, 100% yung rating niya sa numerical. Ayan. Ayan po. Final coaching. PM nyo lang ako dito guys sa Blue App natin kung gusto nyong mag-enroll. Okay, so next tayo guys, area naman daw ng rectangle. Na-introduce ko na kanina guys yung concept ng rectangle, no? Yung area guys, equal lang naman siya sa length times width. So, i-multiply mo lang siya. 12 times 8. Ilan guys ang 12 times 8? 96. So, letter B. Ang unit guys dapat naka-square kasi area siya eh. Ayan. Kapag volume dapat naka-cube. Kapag perimeter dapat
wala siyang square. Yung exponent niya lang is 1. Ayan. Okay? Book is to reading as fork is to blank. Obvious naman tong sagot dito, no? So, analogy to. Sir, paano po ulit ang percent 25%? I-divide mo lang ng 4, kahit anong number pa yan, i-divide mo ng 4 kapag kinukuha mo yung percent. Guys, kaya nyo na yan. Ayan o. Obvious naman guys, letter B. Oh, bakit may nagsagot pa ng ng ibang letter? Ano ba naman yan? May buhok. Okay, next na guys. 2, 5, 8, 11, 14 is to blank. Sir, may files po. Yes po, kapag nag-avail po kayo ng final coaching natin, may files na kagad kayo. Yung files natin, hindi lang for civil service exam yun guys. Madami yun. Pwede rin for OPCAT, DOST, PNPA. Yan, may mga abstract reasoning din. So, plus 3 lang itong pattern natin, arithmetic sequence yung tawag sa mga ganito. Ayan, so plus 3 ka dito. So, that is 17. Ayan, so next guys, 3 workers can finish a job in 12 days, assuming they work at the same rate. How many days will 6 workers take? May number analogy po ba na lumalabas sa actual exam? Pwede rin naman meron. Anong sagot natin dito? Okay, so yung 3 workers daw, 3 workers natatapos nila within 12 days. Ayan, 3 workers, 12 days. Obviously, mas madaming worker, 6 na siya, mas konti na lang yung araw na kakailanganin nila. So, inverse proportion nito. Okay? So, gawin natin siyang equation 3/6, and since inverse proportion, kailangan nating baliktarin yung isang fraction dito. So, si 12 andito na siya sa baba. Okay? And yung unknown natin, sabihin na lang natin siya si variable x. Or pwede pa lang to guys, by inspection lang. Sige, mamaya by inspection. Kasi 3 workers biglang na doble. Kapag na doble yung bilang ng workers, magdi-divide ka lang rin ng 2 dito sa number of days. 'Di ba? Common sense naman 'yun, guys, kapag dumami yung na doble kayo ng bilang, mas lang din, mahahati lang din yung araw na kakailanganin nyo para magtrabaho. So 12 divided by 2 is 6. Pero isolve pa rin natin to using the equation. Okay, so cross multiply 3 times 12, that is 36, is equal to 6 times x, that is 6x. Divide both side by 6. Cancel si 6x na lang ang matitira. 36 divided by 6, that is 6. Sir, what time po kayo nagla-live? Around 9 po. Rotation method, pwede lang. Ito, anyan. 12 divided by 6, that is 2. And then, i-multiply natin doon. Kaya maging 3. Yan, mas mabilis yan. Product over difference, sir, pwede. Hindi po. Kasi proportion po ito. Iba po yung product over difference. Ayan. Kapag may working together, yun yung gagamitin nyo. May shortcut doon. Yung product over sum tsaka product over difference. May slot pa po, sir. Meron pa po. Ayan. So, promo lang kasi natin ito, guys. Ayan, o. So, final coaching natin. So, mag-i-start tayo July 20. For only 149 pesos. Guys, sulit na yan, guys. Saan kayo makakita ng 149 tas ganito yung mga topic. Ayan. Halos lahat na ng natin dito. Ng subject matatopic dyan. Pero focus, guys, sa numerical tsaka analytical. So, upon enrollment, meron na kagad kayong 300 plus na files. Meron na kagad kayong 4 na 100 item mock exam with video explanation. Ayan, guys, yung schedule natin. Message nyo lang ako, guys, sa Blue App kung gusto nyong mag-enroll. Magre-reply ako mamaya after ng live natin.
Pang ilang slide na, sir? Kita ba dito? Nasa 13 na po. Pang 13 na. Yes po, 149 lang po. Sulit na yan, guys. Sobrang daming lecture. Kapag sa ibang review center yan, mas mahal pa yan. Limited lang po yung promo natin, ano. So, maano na rin kasi. Konti na lang yung time natin, kaya parang kinompress na natin. Siningit-singit na natin lahat ng mga pwedeng i-topic. So, pag nag-start tayo, guys, hindi na ako tatanggap ng enrollees natin. Sa mga gustong mag-avail, PM nyo ako sa blue app ko. Okay? Ayan, re-replyan ko kayo mamaya. Nasa profile ko yung link. Okay, a student scored 45 over 60. 45 over 60, guys. 45 out of 60, pareho lang siya. What is the percent score? Yan. So, madali lang yan, guys. Kailangan mo lang gawin, i-reduce mo into lowest term. Ano ang greatest common factor ng 45 tsaka 60? That is 15. Pwede lang i-divide sa pareho. 45 divided by 15, that is 3. 60 divided by 15, that is 4. Ang 3/4, guys, familiar naman na siguro kayo dito. That is 75%. So, letter B. Okay? Okay, next. B nga ni. Sabi ni Princey. What is the sum of the first 15 odd numbers? Ito, madali lang to, guys, ha. Ayun, y daw naging 75. Dinivide lang natin yan, ma'am. 3 divided by 4, 0.75. Kaya naging 75. Dapat memorize nyo na ito, guys, ha. Step by step po, sir. Sige po. Pero dapat, at this time, dapat memorize nyo na yan, ha. Yung 3/4 equal siya sa 75%. Yan, dinivide lang siya. Ayan, o. Ayan, so 30 divided by 4, guys, that is 7. 7 times 4, 28. 20, 20 divided by 4, that is 5. Ayan, 0.75 pag kinonvert, magiging 75%. Mag-move ka lang ng dalawang decimal places. Okay na? So, dito na tayo, guys. What is the sum of the first 15 odd numbers? Yung mga odd numbers natin, guys, yung 1, 3, 5, 7, 9, dot. So, hanggang 15 na terms. Ayan, so para makuha natin yan, guys, huwag nating manumanuhin na i-add lahat yan, ano. Ang gagawin natin, gamitin natin yung formula natin na n squared. So ang n natin, guys, ay 15. So 15 squared or 15 times 15. And that is equal to 225. So letter C. Yan, di ba mas madali siya? How about sa even numbers? Kapag even numbers naman, guys, ang shortcut natin dyan, n times n plus 1. Or i-multiply mo lang sa kasunod niyang number. Okay, next, find the sum of all odd numbers from 1 to 19. Ayun, same concept lang, guys, pero may ano na, may limit na. 1 to 19. Ito, first 15 odd numbers. Ayan. Magagamit po ba to sa construction? Yes po, magagamit yan. Alam niyo yung Pythagorean theorem? Kahit wala kang, paano mo malaman na naka 90 degrees yung pader? Di ba gagamit ka ng Pythagorean theorem? Kung wala kang eskwela. Pwede yun, guys. Alam ng mga civil engineering yun. Joke lang daw. Pero totoo yun, guys. Magagamit yan. Sir, yn squared. Formula na po natin yan, mama. Yan na po yung formula natin for first odd numbers. Same concept sila dito. N squared lang to, pero hindi kasi given yung first odd numbers natin. Pero kung bibilangin natin yan, di ba, i-divide mo lang naman yan? I-divide mo lang yan, di ba?
Ayan. So, parang ano lang yan, 19 plus 1 over 2. Para makuha mo kung ilan yung odd numbers dito. Okay? So, that is 10. 10 yung parang first 10 odd numbers siya. Same lang siya dito. Then, gamitin na natin yung n squared natin. Ayan. So, n squared natin guys, 10 squared or that is equal to 100. So, letter C. Y2 yung denominator, sir. Kasi kailangan nating ipaghiwalay yung even numbers tsaka odd numbers. Kasi nga odd numbers ito. Okay? Ayan. Kasi 'di ba salitan lang ang odd numbers tsaka even numbers. Paki-explain yung last question. Saan po dito? Ito po, gagamitin natin, shortcut natin to get the first odd numbers, n squared. Plinag-in lang, 15 squared. Dinagay lang yung 15 sa n. Paano po yung Pythagorean? Ano pong Pythagorean yung sinasabi ko sa construction? Kapag even numbers naman, andito po. Y2 po. Ayun, uulitin ko na naman. Kaya to yan guys, kasi kailangan nating i-separate yung even tsaka odd number. 'Di ba kung may number tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, ilan yung dyan? Ilan yung odd number dyan? 'Di ba tatlo? So basically kailangan lang nating i-divide to ng 2. 'Di ba? Para makuha mo yung odd or even number. Kasi nga salitan lang sila. Okay guys, next na tayo guys ha. Ayan, what is the sum of the first 10 even numbers? Ito na guys sa mga nagtatanong ng even. Parang ang labo daw. Guys, i-memorize nyo na lang itong formula. Okay? Ang formula naman for first even number, that is n times n plus 1. Okay? So, ang n natin ay 10. So, 10 times 10 plus 1. Or 10 times 11. Ganyan lang guys. So, 10 times 11, that is 110. So, letter C. Hindi naman siya mahirap, di ba? Shortcut na nga itong tinuturo ko eh. Kapag nag-long method ka dyan, kailangan mong kunin yung unang 10 na even number. So, 2, 4, 6, 8, 10. Hanggang 10 na terms yan. I-add mo lahat mano-mano. E di mas mahirap yan. Kung add, sir, naku. Paulit-ulit tayo guys. Kapag add, n squared. Ito guys kapag add. Ito naman kapag even. Ayan. Guys, paulit-ulit tayo guys. Ayan, so don't worry, matututunan nyo naman lahat dyan kapag nag-enroll kayo sa ating program. Ayan, ito yung program natin guys, Final Coaching. Upon enrollment for only 149 pesos. Yan, 100% numerical rating yan guys yung coach nyo dyan. Ito yung makukuha nyo kagad. Complementary files, 300 plus na files. Meron na kagad kayong 4 na mock exam. 100 item with video explanation. Ito guys, yung ating mga topic and schedule from July 20 hanggang August 8. So August 8 guys, yung refresher natin, all subject na yan. Verbal ability, numerical, analytical, and gen info. Ito guys, yung blue up natin. Dyan kayo mag-comment or mag-message. Message nyo ko dyan guys kung gusto nyong mag-enroll. Ayan, re-replyan ko kayo mamaya. Re-replyan ko kayo guys. Blue up kayo mag-enroll. Nasa profile ko naman yung link. Tuloy lang natin guys ha. Okay lang yan sa mga slow learner. Makakasabay rin tayo. For only 149 pesos po. Promo lang po natin yan. Ayan. Ayan. So, analogy naman tayo guys. Author is to novel. Sculptor is to blank. Dapat lagyan ng formula sa tanong. Hindi po pwede yan, ma'am. Paano kayo masasanay? Wala namang formula sa tanong sa actual exam eh. Ayan. So, yung dapat kunin nyo muna yung relationship ng unang pair of words na given. So, yung author, gumagawa siya ng novel. Okay?
or creator siya ng novel. So, dapat same lang din sa relationship dito sa sculptor. So, ang ginagawa naman ng sculptor is yung letter B, statue. Yan. So, hindi na ako magla-live guys kapag nag-start na yung program natin, ano. Okay, so roof is to house, lead is to blank. Yung mga files po, may explanation para nakuha ang answer. Sa mga files po, siguro meron. Kasi mga ano yun eh, mga libro talaga yung mga yun eh. Handpick na mga ano. Hindi lang for CS yun, pwede rin sa ano, DOST, UPCAT, PNPA, ang dami. Meron din mga abstract reasoning. Pero sa mock exam guys, kompleto ako ng ano yan, video explanation. Anong sagot natin dito? Shortcut sa motion problem. Saan pong motion problem? Sa may ano ba yun? Sa may distance, rate, tsaka time? Pwede rin po yung mga reviewer natin kahit saan naman eh. Itong mga lecture natin dito guys, pwede lahat sa kahit anong competitive exam na merong mathematics. Ayan. May mathematics, may abstract reasoning, yan oh. May abstract reasoning sa files, meron din. Upon enrollment yan guys ha, meron na kagad ko yung free 300 plus na files. May mock exam kayo, 4, free yan. And syempre, yan, mga ano natin, refresher. Yung refresher guys, tulad nito, random topic lang. Okay, so ano ang relationship ng unang pair of words natin? Roof is to house. So, parang ano to no? Roof is yung cover. Ano? Cover. So, parang takip, ganun. Yan. So, lead guys, ibig sabihin, yan yung cover naman sa battle. So, letter E. Through StreamYard po. YouTube. Ayan. Ito, analytical to. Ilang slides pa, sir? 7 pa. Yan. Then, magre-reply na ako guys sa mga mag-e-enroll. Replyan ko kayo after ng live. Bakit po battle? Kasi nga po, takip ng battle ay lead. Okay, so kapag direction problem guys, wag nyong kakalimutan mag-draw ng Cartesian plane. So memorize nyo lang naman itong 4 na direction natin dito. So andito si north, andito si east, andito si south, andito si west. Okay? Kung starting point mo yung center, sabi niya, John walks 5 kilometers north. So naglakad siya papunta dito. So nasa north na siya, andito na siya, sabihin na natin andito siya. And then 3 kilometer east. Pumunta siya sa east, kumanan siya. So andito na siya. In which direction is he from starting point? Ang hinahanap guys yung andito. Kung anong direction yan. Okay? So ang basa dyan guys, una mong babasahin yung north and then saang direction papuntang east. Therefore, northeast or letter B. Ayan. So, unnecessary na guys yung mga values, no? Hindi lang rin natin nagamit. Kasi direction lang naman yung tinatanong. Okay, next. If it is 3 p.m. now, what time will it be after 100 hours? Yan, mga gatong question guys, analytical ability to under logical reasoning. Mga clock problem, calendar problem, family relationships, syllogism, yung mga ganyan guys. Madali lang yung mga yon. Okay? Ituturo natin lahat dyan kapag nag-enroll kayo. Itong mga ganito guys, madali lang to. Same concept lang sila sa calendar problem. Basic lang itong mga ganito. Huwag kayong mahirapan. Ayan. So habang gumagalaw kasi yung natin, yung time natin, may yun, 'di ba? Parang nagre-reset siya every after 24 hours. 'Di ba? Every after 24 hours, halimbawa, alas 3 na ngayon, after 24 hours, alas 3 pa rin, 'di ba? Okay, so kailangan nating i-divide guys yung 100 ng 24. Kasi merong 24 hours sa loob ng isang araw. Okay, so that is 4, 'di ba? Ang importante dito yung remainder. 4 times 24, that is 96. Ang remainder ay 4. Ibig sabihin guys, may excess siyang
4 hours. Kung 3 p.m. na tayo ngayon, 3 p.m. kailangan lang nating mag-move ng 4 na oras kasi yun yung excess niya. So 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. 4 hours yan guys ha. Ayan, so dito na tayo mag-end 7 o'clock and 7 p.m. Gets ba guys? 7 p.m. po kasi 3 p.m. na eh. Grabe nga ni si Sir Sipag pagtapos kanina kay Sir Gon sa review center dito naman nag-live sa main. Ayun guys. Free lecture kasi ito sa main natin, sa channel natin. Doon kasi may bayad doon, di ba? Ayan. So, kailangan rin nating madaliin guys na i-review yung mga ano natin. Kasi kapag nag-start na yung program natin, hindi ko na kayo mabibigyan ng free lecture. Yes, tama. 1 day, sulat nga natin, 1 day is equivalent to 24 hours. Tuwing anong oras po yung program nyo? Itong program po natin, 7 to 9 p.m. po ang start. Ayan po yung mga schedule natin. Ayan. So, enroll na kayo guys. 149 pesos lang. Sulit na sa inyo yan. Sobrang daming topic. Halos lahat ng subject natin ay matatopic natin dyan. Kasi may refresher tayo na all subject. And yung materials din guys, sobrang dami niyan. Sa mga gustong mag-enroll guys, message nyo ako sa Blue App. Magre-reply ako after ng live lecture natin. Review with Gingineer guys yung Blue App natin. Ilang days? Ito po. Starting July 20 hanggang August 8. Andyan po yung schedule natin. Okay? Ayan. So, enroll na kayo guys. PM nyo ako sa Blue App. Through StreamYard po sa YouTube po. Sa YT. Ayan. So, pang 5 slide pa to guys. Sa mga nag-PM guys, replyan ko kayo mamaya. 149 pesos lang po. Yan, shout out daw kay ma'am, birthday niya. Ay, hindi si ma'am to, si sir pala. Wengy boy. Shout out po sir, happy birthday. Okay, so ang magandang gawin dito guys, kailangan lang natin silang i-arrange from tallest to shortest. Ayan. So, Ana is taller than Ben. Parang naulit to nung kahapon ah. Parang natapos na natin to. Ana is taller than Ben. So, si Ana dito sa unahan. Si Ben nasa baba niya kasi mas matangkad siya. Ben is taller than Carl. Andito naman si Carl. Naulit nga kahapon to. Ano ba yan? So, ang pinakamatangkad guys si Ana. So, letter A. Ay, shortest ang hinahanap. Nung kahapon, yung tallest. Ngayon naman yung shortest. Eh di si Carl. So, letter C. Ayun, shortest yung hinahanap. Kung sakali naman, yung nasa gitna yung hinahanap, eh di si Ben. Okay. So, a company sold 120, 150, and 180 units in January, February, and March respectively. Which month had the highest sales? Paano pag sino bading? Si ano po? Si... Walang sinabi eh. Pero pwede yun. Walaan mo na lang. Graph wala. Wala po. Pero given naman yung mga values. Actually, data interpretation ito eh. Data interpretation ito guys na sinulat na lang. Hindi na siya graph. Yan, sobrang obvious naman guys ng sagot nito, di ba? So pag sinabing respectively, ayan, sunod-sunod yan. January, February, March. Ito yung mga values nila. 120 sa January, 150 sa February, 180 si March. Anong month yung pinakamataas ang sales? Eh di si 180, si March. So letter C. Next. So, GenInfo naman, which branch has the authority to determine whether a law is constitutional? Okay, so sagot natin dito ay judicial. Ayan. Through judicial review. Okay, so ang dami niyong sagot. Sir, as lang, AN is equal to A1 times N minus 1D. Saan tong formula? Ang formula po niyan, ma'am, arithmetic sequence.
Ayan. So, AN is equal to A1 plus N minus 1 times D. Yan po yung formula ng arithmetic sequence. Guys, malapit na tayong mag-end guys. Lahat ng nag-enroll, nag-message sa blow up natin, magre-reply na ako. Ayan guys, very basic oh. The sum of 3 consecutive odd numbers is 99. What is the middle number? Divide nyo na lang yan guys sa kung ilang number. So, 3. Ayun. So, divided by 3. So, that is 33. Always naman guys, yung sagot ng pinandi-divide natin nasa gitna. Kaya middle, kahit hindi mo na i-drawing, alam mong yan na yung sagot. Diba? Pwede sa 17 mag-enroll. 17. Check po natin sir kasi naka-promo lang po tayo. Basta wag lang kayo magpapalit guys. Magkano po enroll? Ito po. Ayan, for only 149 pesos. Final coaching, shortcuts and techniques, numerical and analytical ability. Yan. Siya yung coach nyo guys 100% sa numerical yan, yung rating yan. Ito guys, upon enrollment, makakakuha na kagad kayo ng 300 plus na files, complementary files. Meron tayong GC dyan, andun na yung mga files natin. Meron na rin kayo kagad 4 na free. 100 item mock exam with video explanation na rin yan. Okay, so habang nag-aantay, pwede kayong magsagot dyan, pwede kayong manood, mag-review. Para sa lecture natin, hindi na kayo mahirapan. Para binibasic nyo na lang lahat. Eto guys, dito kayo mag-message kung gusto nyong mag-enroll. Review with Gingineer. Mag-start tayo guys sa July 20. Ayan, ito guys yung ano natin promo lang to guys, 149, dating 399. Ayan. Promo lang yan guys. So kapag nag-start na, hindi na ako tatanggap ng review 7 to 9 PM po. May replay pa naman, pag recorded naman siya. Basta guys, focus yon sa numerical and analytical. Sa refresher naman, lahat naman i-discuss na natin. Lahat ng subject. Ayan, yung mga important topics lang. Sir, di po ba conflict is sked pag sumali sa inyo? May mga sessions din po kasi ako kay Teacher Gon. Di ko lang alam po pero sa akin, may session rin naman ako doon pero hindi ako magko-conflict kasi inayos ko yung schedule. Pero recorded naman siya. Yan. So, bahala na lang kayo doon guys. Hindi naman siguro lahat tatamaan nun. Sir, paano may klase pa ako 7 PM? Mahabol lang ako. Guys, recorded yun. Pwede kayong manood ng replay. Kahit hindi kayo maka-attend, okay lang. Okay, so shortcut na kagad tayo guys. Kapag yung hinahanap is yung rate nila working together. Kapag work problem yan, product over sum na. So kapag sinabing product, i-multiply mo na lang 6 times 3. And kapag sinabing sum, i-plus mo na lang. Okay? So 6 plus 3. 6 times 3 that is 18 over 6 plus 3 that is 9. 18 over 9, dinivide mo yan, magiging 2. So 2 hours yung sagot natin or letter B. Yeah, pwede sa 18, 19 mag-enroll. Basta wag lang kayo magpapalit guys Kasi sabi ko nga kapag nag-start na tayo, hindi na ako tatanggap. Ayan. Tsaka naka-promo lang tayo guys ng 149 Hindi natin alam sa mga susunod na araw. Free pa idol. Hindi po free ito Yan. May bayad po ito. Paid po. Pero sulit to guys 149 lang. Final coaching na. 2 subject na. Ayan. Ito natin yung pinakamura sa lahat ng na kompletong dinidiscuss May complementary materials pa. May mock exam pa na 100 item, 4 yun. With video explanation pa. Sa refresher guys, all subject yan. Verbal, numerical, analytical, gen info. Ayan, may mock exam rin tayo guys. Final. 150 items. Ito guys, PM kayo dito sa Blue Up kung gusto nyong sumali or mag-enroll. Magre-reply ako mamaya guys after ng live natin. Malapit na tayong mag-end guys. Last slide na. Kaya mag-PM na kayo kung gusto nyong sumali. Last slide guys. A worker assembles 45 chairs in 5 hours. How many chairs can the worker assemble in 8 hours?
Exclusive lang po sa inyo yun. Hindi ko po i-upload ng free sa ano yun Kasi nagbayad sila. Unfair naman kung isali natin yung mga hindi nagbayad, di ba? Exclusive lang yun guys sa mga enrollees natin. Yan, sa mga mag-enroll guys, PM nyo ako sa Blue App. Kung hindi kayo maka-message, gawan nyo ng paraan guys. Dito na lang kayo mag-PM sa TikTok na lang. Magre-reply ako guys after neto. So last slide guys, sagutan na natin to. So medyo gabi na rin, 10:30 na. So napagod na rin tayo. Okay, so proportion to kasi given yung dalawang time, given rin yung chairs, number of chairs, and yung unknown number of chairs din. Okay? So, since work problem guys, ginagamit always sa work problem ay inverse proportion. Okay? Yan, inverse proportion kasi habang dumadami yung worker, kumukunti naman yung bilang ng araw na matatapos nila yung work nila. Okay, so gawin natin siyang equation. So 5/8. Yung mga oras natin, equate natin, i-flip lang natin to, yung 45 dapat nasa baba na siya. Ayan. And then yung unknown variable x. Ayun, so mali pala to. Wait lang. A worker assembles 45 chairs in 5 hours. How many chairs can the worker assemble in 8 hours? Ayun, ito lang pala yung direct proportion pala guys. Mali yung natin, inverse natin. Ito lang yung exception siguro sa mga nabasa kong work problem. Direct proportion siya kasi habang dumadami yung oras na magtatrabaho siya, mas dadami naman yung ma-assemble niyang chair. Okay? So direct proportion siya guys, parehong nag-i-increase. So ang gagamitin natin dyan, yung equation natin, dapat tapatan lang sila. Ayan. So 45 nasa taas and yung unknown nasa baba. Ayan. So, pwede yung paikot method dito. 45 divided by 5 and then i-multiply mo na lang sa 8. So, 45 divided by 5, that is 9 times 8. Kaya that is 72. Ayan. So, letter C. Yan. Dapat i-analyze nyo rin yung mga problem natin guys para masagutan natin to ng tama. Okay guys, tapos na tayo sa free live lecture natin. Ano tawag pagpababa? Kapag salitan sila, inverse proportion naman. Ayan. So guys, last call guys Explain ko lang ulit yung meron sa final coaching natin na 149 pesos. Ang schedule natin 7 to 9 PM. Ayan. 100% yung rating niyan guys, yung taong yan. Upon enrollment, meron na kagad kayong complementary materials. Ayan, hindi lang for civil service yan guys. Maraming laman yung materials natin. Pwede sa UPCAT, AFISAT, at kung marami pang iba. DOST, ganun. Ito naman, meron na kagad kayong 4 na 100 mock exam. Sali ko kayo sa GC guys after nyo mag-enroll. And yan guys, yung mga schedule and topics natin. Meron din yung abstract reasoning guys and data interpretation sa July 20. Kung gusto nyo mag-enroll, message nyo ako dito sa Blue App, Review with Gingineer. Ayan. So, limited lang to guys kaya enroll na kayo. Naka-promo lang tayo. So, possible kapag kapag malapit na yung start, hindi na ako tatanggap guys. Okay na? So yun lang guys, mag-end live na tayo. Salamat po. Yes po, all in na po yung 149. One time payment lang. Kapag inverse naman guys, dapat umaangat yung isa, bumababa naman yung isa. So basically, i-flip mo lang itong isang fraction. Okay guys, tapos na tayo guys. Yun lang, salamat sa panonood. So sana marami kayong natutunan. Thank you so much po. Magre-reply na po ako sa mga mag-e-enroll na nag-message sa Blue App natin. Okay, after nyo ma-replyan, magre-reply ako sa Blue App muna and then punta ako dito sa Black App sa mga nag-message din dito. So, antayin nyo na lang guys yung message ko. So, yun lang guys. End live na ako.